Higala kamusta mga adlaw kaninyo nga tanan og welcome diri sa atong tulumanon ang inyong konseho karon. Og ang atong kauban may gala ang chairman sa Committee on Education sa 20th City Council, 2nd District Councilor Suzette Magtahas Davao. Ma'am, may adlaw? Yes, maayong adlaw, Sir Johnny. No, Yes, it's ma'am. good to see you again. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And of course, may gala, ma'am, subli, dakong garbo ang kauban kanamo. And dakong garbo nato tungod kay bililon kayo, dako kayo ni nga balita, mga gala, bagong napasar nga balod doon sa konseyo ng atong syudad, kining pagbugna sa City Education Department. Ma'am, suginlim yan. Yes, Sir Johnny, no, una sa tanan, last year nag-issue si Mayor Yes. Rolando Clarex Uy og executive order for the creation of the Technical Working Group para sa paghimog ordinansa na mahimong usa ka department ang atoang education. So, Yes. City Education and Development Department. So, ang atong City Scholarships Office, mo transition siya into one department. Okay. Kay sa una, isa raman ka division ang atong City Scholarships Office under the umbrella of the CSWD nga office. So okay. karon isa na gid siya ka department, no, naa na gid siya, makatindog na gid siya sa iyang kaugalingon. And then tutukan na gid og ayo ang tanan education programs gikan sa pagsugod sa ECCD paingon sa tertiary education. Yes, ma'am, kining ato sa ning kinsa nimong kauban aning mga kato sa mga nasa Ulagway kaganina. Kani siya sa local school board meeting nato na no last week. Nag-approve tag budget no para sa ato ang palarong pambansa by July no. So Okay, daghan okay. tag mga gold medalists. So daghan pod tag mga silver o bronze medalist nga atong ipadala puhon sa Cebu karong July sa palarong pambansa. Sigutan tanan niya ang palarong pambansa. But suginli sa mi ma'am og kumusta ang palugar journey ninyo? No, sa imong komitiba regarding aning Paghimong department. Yes, Oo, no? sa sinugdanan, sa struggle ninyo hangtod nga na gyud. Ultimately mahimo na ni siya nga departamento. So nag-benchmarking ta Ah, sa okay. lain-lain na mga Mga lugar. LGUs nga maskin kato nga LGU nga walay department sa education, nag-benchmark gihapon ta. In the same way, sila pod nakatuon sa ato Okay, sa ato hang mga programs. But then almost 1 year gikan pag-issue ni Mayor sa iyahang executive order sa Technical Working Group series na gihapon of workshops, Lagi. meetings, consultations sa lain-lain ng government agencies, no, DepEd, TESDA, CHED, o lain ng mga departamento dinhi sa City Hall. Oo. No, actually, Sir Johnny, na-approve naman nato ang budget ani last Okay. year, no. Okay. Pero gusto gyud nako na ma-define og ayo ang functions and powers and duties and responsibilities ani nga department. Kay dili ko gusto nga masapawan ang ubang department sa ilahang mga trabaho, overlapping of functions. So mo nang before nato gipa-approve ang ordinance, no, almost 1 year nga Grabe, no? revisions. Pareha gyapon sa scholarship code sa 2018. Lagi. No, almost 1 year in the making ang ordinance. Kay gusto nato nga flawless lugar Lagi. ang ato ang ordinance. Walay sabit yun, no? walay sabot, Walay walay sabot. sabit, walay hinanakit sa uban departments, no, nga basin sila na ilugan sa ilahang mga program, okay, no? okay, Kay oo. atong ECCD na sa Lagi. CSWD, no, ang kaning sa para employment puhon na sa peso, then nag-consult po ta sa CPSO, sa atong HR kay basig nakalapas na ta sa civil service sa number of employees sa city government. So Okay. muna ang kinahanglan na ay consultation, no, and also sa DepEd, sa CHED, sa TESDA. Ug grabe sila ang pinakauna nga nag-approve ug nalipay sa ordinance, no, ug na excited nga naagid tay isa ka department na mag-harmonize sa tanan education programs sa ato ang city. Kay wala man good siya connection. Yes, we have local school board, Okay. pero nakatutok sa basic education, no, sa DepEd man Lagi. atong co-chair ni Mayor, ang ato ang schools division superintendent. So basically, grade 1 up to senior high lang. Lagi. So what about ECCD programs nga Early under Early childhood care and development, no? oh. So this is under CSWD. Yes. So under DSWD nga programs. So we have basic ed morning ang sa Department of Education. Then naa din tay TESDA, no, kaning tertiary education and schools and technical education and schools development na program under TESDA. And then ang kanida yung higher education of CHED. So kani siya kinahanglan ni siya ma-harmonize tanan, ma-connect tanan
paingon sa employment, paingon sa pagkahimong entrepreneur sa ato ang mga estudyante. So, from school to employment. Okay. Or entrepreneurship, no? Kaya it's either you can start or you will have your own business, no? Be your own boss, no? Di ka manarbaho, magnegosyo ka. So it's either way, Sir Johnny, no, nga ang atong gusto, ang atong mga constituents, atong mga kabatanunan, dili ta gusto nga magsigilag salig sa gobyerno, mangayo og hinabang, no? Gusto nato na makatindog sila sa ilang kaugalingon. No? So duan ang tawo mga isda, di ka tagag isda pero. Dili, no? So mo na ang ato ang target. Og sayod tang ang education is a very powerful tool, no? Makapabag-o sa kinabuhi, makatabang sa economic condition sa matag pamilya, especially dito sa nanginahanglan, no? Naa sa poverty line nga puyo, no? Maskin everyone, one in every family naatay mahimong scholar, no? Naatay matabangan, and daghan kaayo tag programs para sa atong mga out of school youth po. So exciting days ahead. Bitaw, no? Pagkahimog department, kay mas daghan tag programs na atong mahimo sa aning pagka-department sa education. Tagay-tag idea man para pod na idea to mga televiewers. Unsay structure ani, unsay sistema ani kung mahimo na ni siyang departamento. So naay 4 divisions ani, no? And isa ani wala ginato giwala ang scholarship kana importante gyud. Oo. And then aside ana katong sa policy making, and then sa finance, and then ang kaniada yung ang pag-connect nato sa lain-lain ng mga government agencies. So, under nga divisions, no? Of course, na ay kaugalingong division heads, and then na ay lain-lain ng mga plantilla positions nga available. Pero naa naman tay mga no? Mag-transition man from CSO to kani nga department. So, need lang nato i-meet ang qualifications as required and as approved sa ordinance nga atong gipasa. Pasabot po ni ma'am, i-consolidate ba nato kining uban pa nga mga education related nga mga services nato? I-consolidate ba nato? Yes, atog yung iisa tanan, no? And atong i-harmonize. Aside from that, we will be able to give a support sa DepEd nga kaning literacy programs. Yes. Oo, literacy programs, unya ang ato ang data management. No, kay putol wala tay klaro nga gahawid sa data nga pila na day ka out of school youth. Pila ka buok ni graduate sa grade 6, pila gi-graduate sa senior high nga wala nag-proceed sa college. Because what we have sa past is only the City Scholarships Office. So, nakatutok lang siya sa scholarship program. No? So, di sila pwede manghilabot sa record sa early childhood care and development, kung sa nining sa basic education, sa grade 1 to senior high. So, kani, ma-cater na gid tanan, no? Up to the point nga, atong mahatod nga makatrabaho sila or makasugod sila sa ilang kaugalingong negosyo. This will be the newest department sa City Hall, mga higala. And kanusa nato ni makitaan, masulyapan, ma'am, ang hingpit nga pagkamugna niya? Upon approval sa ato ang ordinance, of course, need pa man gihapon tag mga implementing rules and regulations, no? Naatay part sa ordinance is naatay board, no? Kanang advisory board. And then naatay subcommittees, no? Nga in charge for early childhood care and development, napoy subcommittee for basic education, napoy subcommittee for higher education, o subcommittee para sa kaning mga TESDA accredited programs. Okay, sa aning mga subcommittees, Sir Johnny, diha, for example, kung ang program is under DepEd, ang ato ang head for that subcommittee is the schools division superintendent. No? And for higher education, atong regional director sa CHED. And for TESDA, ang ato ang director po sa TESDA. So, para mas matabangan gid nila. No? So, mao na siya, importante ang pagtinabangay with other government agencies, Sir Johnny. Oo, so pabutong ta na. And ahastod ang office. Parang idea para as of now, gi-renovate ang ilahang office. So, naa sila sa STI sa Kauswagan. So, we're thankful to STI sa pahulam sa ilahang building, no? Na dito karon ang ato ang
newly created department sa city government for the meantime kay gi-renovate ang ilahang office. But hopefully mangita ta og mas dako na space for them, no? Because they are catering for school year 2024-2025 maabot og 15,000 ang ato ang mga scholars by then. And congratulations na ma'am, no? Kay Yes. sa akong sabtan murag 2 ikadua na ni siya nga very valuable nga balodnon gyud man panday diya sa konseho. Yes, especially about education programs. Kaya naman po tayo na sa akong last term, ang kaning establishment of the City College man pod. So, mo pod na ang atong ginatutukan karon. Kanatod City College, kumusta po na ma'am? Maka-open na ta, but for the meantime, dire lang sa Agusan, no? Kay wala okay. pa man na ready ang ato ang main campus. So, mag-open na gihapon ta sa City College karong August, no? 2024-2025 na school year. Wow. Okay. Salamat na ma'am. And of course, mga igala, di lang kay kana ang ato pagalagbitan. Dagan pa, speaking of benchmarking, nakabisita sa ato dire sa ato ang taga-BARM. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Di ba? Kung ako sa'yo sa ECCD. Kumusta ito, ma'am, ilang pagdalikyan? Yes, isa ta sa naimbitahan, no? Of course, nag-benchmark sila dire because Cagayan de Oro City is an awardee. Yes. National awardee sa ECCD sa Gawad Educampion. So, highly urbanized city category. So, lipay po ta, no? Na gusto nila i-replicate ang atong mga best practices here sa city government dito sa ila. And of course, daghan man participate nato from CSWD office nga unsay pamaagi, no? Nga ma-improve ang quality of education gikan sa pagsugod aning sa early childhood care and development. Muna atong mga daycare centers. So nalipay ta nga gusto pod nila nga ma-improve nila o matabangan nila ang ilahang mga kabataan dito at a very young age. Di man lang ni kay karon lang na nakabisita sa ato. Murag latest na siguro ni nag-benchmark sa ato. Yes, oo. Mga LGUs, mga igala. So kini siya pila kadlaw ilang pagbisita diri ma'am? 2 to 3 days to ang ilahang pag-anhi diri, no? And daghan pod na lain na mga ang USAID actually ug ang other agencies nga nag-facilitate pod sa ila nga makita nato din ha sa pictures karon, no? Kung kinsay nagtabang pod sa ila nag-facilitate sa ilahang benchmarking diri sa Cagayan de Oro City. Nasgutan naman nato ang Gawad Educampion, ma'am. Isguti po ni kay dako kang garbo nato ni sa kagamanan lokal ng ato sila Dobo sa pagpangulo may galan ni Mayor Rolando Clarix. Uy, nagpakita lamang kini sa atong hugot mga igala nga panigkamot nga palambo pa nato ang serbisyo sa edukasyon sa atong rekbayan. Ma'am, kumusta ni? Garbo ka nato ni? Yes, bago lang uban ako ang majority floor leader, no, si Attorney Ed Cabanlas sa pagdawat aning mga awards. So, highly urbanized city category. Wow. Tanan awards nga ilang gipanghatag, apil gyud ta, Wow. no? And sa capacity development, so tulo ka awards atong nadawat. Sa capacity development, duha ra ka buok, only Manila and Cagayan de Oro ang nakadawat ani nga award sa Gawad Educampion. So, DILG ni, DepEd, ug lain mga government agencies ang naghatag sa ato ani og pasidungog. And then sa ECCD, 5 ka buok throughout the Philippines, no, ang nakadawat. So nay Cagayan, pero dili na ko memorize tong 4 other cities. Makini lang ato siguro. Balik na to ato basahon to kadto road katong nay na nga mga pillars ba unsa tawagan amo na siya ang kanang with medals, no? Amo na siya ang ilahang award na gihatag sa ato, murag plaque of recognition or nagpakita lugar nga awardee gyud ang Cagayan de Oro City. So mao na ang ato ang nadawat, dako kayo, bugat kayo pagbit. Gawad Educampion for Early Childhood Care and Development. So 5 ka buok. Gawad Educampion for Capacity Development. So Manila and CDO lang na. Gawad Educampion for Learning Continuity Plan. So Cagayan de Oro ra gyud throughout the Philippines ang nakadawat aning Learning Continuity Plan. Siya ra gyud? Siya ra gyud. Kita ra gyud. Cagayan de Oro ra gyud. Wow. No? Congratulations, And
Oo, so kana pod tungod sa pagtinabangay and the support we get from the stakeholders, and of course kang Mayor Rolando Clarex Uy, no, uban sa tibuok lugar nga bureaucracy dinhi sa City Hall and the 20th City Council sa support sa mga education programs nato. Kitsa man ning kauban ni kagawad nga gwapa, ma'am? Huh? Samo kayo ka. Kami na ni Majority Floor. Naglisod in town mi og bit-bit ana sa amo ang mga awards na gidawat no sa Manila. Papa man kauban ni kagawad ka man. Pag sure din na. Sir Johnny. Yes. Ato na lang to gyud congratulations sa ato sa dakbayan sa Gideon mga gala. Bunga na siya, ma'am. Unsaon tuod nga maangkon nato ang Gawad Edukampiyon? Kani siya ang ato ang mga existing programs, partnerships with stakeholders, no? Dili lang na ang atong city government lang ang naningkamot ani, but gi-involve na to ang entire community, no? And other partners, stakeholders, no? The support system and of course ang legislations na to. Importante. No, importante ang legislations para ma-sustain, no? Ang sustainability ani kay ang of course ang mga officials na to, elected officials, come and go. So, like, sa ako, no, it's already my last term. No? Tom Jones na lang ko, Sir Johnny. Tama na lang ko, June 2025. Sige lang, another journey pa. So, muna ang ato, ay, tuod, ako i-greet ang ako ang husband. Ay, oo. Jing Dabas, watching. So, siya may mapuli. Ay, inubanan sa pag-ampo, pagpanintamot pohon para matiwas ang atong programa. Dinod. No? Nga nasugdan, natutukan, at least lugar, makaabay ta, o makahunghong na kani atong buhaton, no? Para atong witikan gyud murag bigig. Hindi lugar mo pitik lugar. Kani atong kuanon para ma-sustain nato, no? Well, kung naana ka dapit sa ibabaw, dili sayo na i-maintain, no? It's either ma-maintain or nakadawat naman ta sa highest lugar ani nga level nga ko 3 awards na dawat. So ang pag-maintain kay it's either you go up or you maintain or you go down. Ayaw dito mag-down. So dili ta ganahan ana, no, atong i-maintain. So with the legislations, no, munang importante na ma-sustain ang mga programs, and of course importante nga ato ang local chief executive, ang ato ang mayor, of course priority niya ang education, ang youth programs. So mo ginang pinaka-importante kay without the mayor, no, dili na niya priority nga program na wala gyud mahitabo sa ato ani. Tinod og mapasalamaton kita sa dakong suporta ni Mayor Clarex Maygala. Nga iya ginang priority ang education and youth programs. And muna nga congratulations kanato kit sa ato tanan, of course labi na sa atong amahan sa syudad Mayor Clarex nga nadawat ato ang Gawad Edukampiyon Award sa atong dakbayan. Okay? And speaking of partnerships, kay of course importante kayo natay partnership ma'am sa Philippine Business Education. Yes. Tell us about this one. Yes, bago lang ta nag-launch, no, sa ato ang partnership with PBED. So kani siya naay 100 ka young individuals nga i-train, no, sa PBED, no, through our partnership with PBED. Kuana ni siya kanang for future workforce, no, for artificial intelligence, engineering. So mao ni siya ang importante kaayo nga makakompete ta, no, ang ato ang workforce not only here sa Philippines but globally, Sir Johnny. Kay AI na ba iron? Di ba? High-tech na kaayo. High-tech technology. Dili na ba kayo ko ina nakateki? So, so mao na ang ato ang kalipay, no, nga gipili nila ang Cagayan de Oro City as one of its partners. So sa tibuok Pilipinas, pila ra ka buok ang ilahang gipili nga mga LGUs nga gusto nila i-partner. So nakita nila nga gyud maka-implementa sa program naatay directly nga mahatag sa ilang nga youth na ilang ma-train. So ibalik to nato ng mga bata. Monis lang mga batanon, ma'am, katong para i-train nato sa artificial intelligence kini. Yes, together with our Oro Youth Development Officer, no, atong OIC, Sir Von. So sila ang mag-identify sa mga
young individuals who will undergo training. May kini atong kuan diri, stop nato diri si Rod. May laki ani. Oo. Pwede gihapon, pero dili ta kabalo kung pila ang ilahang age limit lugar, no? Ang mga bata na pa ilahang ni ma'am, i-train. mga bata pa 17 ni, pa ni sila 17 dire. pa ni sila. Well, most likely ang ato ang target ang atong mga out of school youth. Wow, okay. Para tagaan silang chance makatrabaho. Okay, mo na ba ganyan ang uso, no? Yung artificial intelligence na. And of course, gawas po sa partnership, tapos tayo mga alliances, especially na sa USAID. Kumusta itong bagong alliance sila karon? Benchmarking gyapon na lang mo okay. sa ato, no? 14 other sites throughout the Philippines ni anhi ug Cagayan. Wow. Because nakita nila nga exemplary ang ato ang programs diri for the out of school youth. So una, medyo ahead gid ta Sir Joni because in 2018 naa naman tay Oro Youth Development Office, no? As a result sa gi-approve na ordinance na Oro Youth Code. So dili na lugar lisod for us na mag-organize og magpatipok og mag-identify sa ato ang mga kabatan-unan diri sa atong syudad. So grabe gali ilahang appreciation, no, during our open discussion or open forum nato. Naato sila kay Mayor, makita nimo sa picture, no? Yes, Naay from Cebu, naay staff ni Mayor Vico Soto of Pasig, kang Mayor Belmonte. And then mo lagi sa exchange namo of mga Ideas, programs, no? Ano sila, ma'am, mas dako among budget sa inyo, but ang inyong budget for education kay mas dako pa kaysa sa amoa. Okay. So naana sila na, wow, ang ilahad ang budget, di na ako mag-mention which LGU. Pero dako kay silang budget. Ang ilang budget sa education programs is only 100 million plus. Pero sa ato 320 million. Wow. So ana tong from USAID, no, nga nag-implement sa Opportunity 2.0 na program in siya na sana all. Murag ana siya nga can you be louder? Gusto nila nga madungog o makita sa tibuok Pilipinas, mas gibuhat sa Cagayan de Oro City. So all these 14 LGUs or cities and municipalities diri anhi. So imagine dapat kita mag-benchmark sa katong mga sapian kay ng mga syudad, sapian kay ng mga LGUs, Sila no? ni noon, Kita nga naa sa Mindanao. Kita na noon ang gibisitahan. Sa laktod, sila'y gatoon sa ato. Sila'y nagtuon sa ato. Pero napantay-gyapon tayo natunan sa ila. Yes, No, of course, ang ato lang is ang ato ang program sa out of school youth dito sila ni Believe nga kitagaan gyud og importansya. And in fact, last year kung makita nimo sa ako ang pinned post sa Facebook, no, katong awards na atong gidawat during the National Youth Summit dito sa Davao, nakadawat ta og kita gyapon ng Grand Slam, no? Top Youth Development Alliance Site of the Year. So muna siya ang nakapin post sa Facebook, and Excellence on Resource Generation Awardee. So kita ang pinakadako throughout the Philippines. So kita ra isa ang gi-awardan ana. So munang diri sila nag-benchmark, diri sila nag-validate sa ato ang best practices, and kani gihapon tungod sa partnerships, no? TESDA, grabe og support kaniyang Resource Generation Awardee kay si TESDA dako kayo ilahang gi-download na scholarship program para sa out of school youth. Wow, congratulations. So at least na we have good relations with other government agencies. Dapat yun ma-PR. Okay. Imo gyang, ma'am, pwede ta mag-ano din ha? Dugangi man namong budget sa kuan. Naisat siguro, ma'am, kung maanyag po siguro ang Chairman's Committee of Education, no? Ikaw bitaw, Sir Johnny. Magdali ra kayo makadali, no? So, ang pag-establish sa relationship with other government agencies, no? Imo ang PR, dapat importante kay kung nabera ka, strict ka. Ikaw, man, kayo, so, dili katagaan o project. And then, nakita po nila na na-implement na to, no? So, daghan ta na-produce na mga out-of-school youth na graduates. So, di gid sila magduha-duha og hatag og dako na pondo sa ato ang syudad para makatabang ta sa atong mga out-of-school youth. And makita po nila ang resulta. Of course, natay mga awards nga ikapakita, natay mga gani lately, Gawad Edu Campion Award. So, meaning, epektibo ang atong gimo. Sa atong bayan. And of course,
sa pagpangulo ni Mayor Clarix and sa imo as chairman sa Committee on Education. Muli gina dako siguro advantage pa siguro ang kanyag ba? Sa chairman sa Committee on Education, okay? Anyway, importante po ma'am ang pag while itutukan nato ECCD, but importante po kayo ang aspeto po sa kanang foundation sa learning sa mga kabataan, especially na sa pagbasa. Muni karon importante nga natin i-launch nga project pagbasa. Kumusta naman mo sa iyo? Actually, Sir Johnny, kani siya return service ni sa atong mga scholars, Okay. no? Ilang gibalik ilang Ilahang gibalik sa ilang community. So, nag-launch ta sa Barangay Pagatpat and Kanituan. Okay. So, katong mga scholars na to, from Barangay Pagatpat, dito sila magtudlo Sa mga bata. sa pagbasa sa Pagatpat. So, katong mga taga Kanituan, dito po sila magtudlo para dili na sila kinahanglan pa Magpalayo. mag-plating, Oh. mag-exert pa og effort. So, this is in partnership with the barangay. And of course, sa Department of Education, atong mga teachers, school heads, kay sila nag-identify kung kinsa ang mga estudyante who are struggling readers. Kanang frustrated readers, dili gyud makabasa, no? And pasalamat ta sa parents, no, nga ilahag yung gipush po ang ilahang mga anak. Kay unsaon nimo pag-proceed sa higher level kung dili ka kabasa, no? Basic simple instructions. Dili nimo masabtan kay di ka kabalo mabasa. So it's very important. So mao na siya, Sir Johnny, nga mo lang ni atong gisugdan pa, pero mas daghan pa na atong i-launch na mga lain-lain na barangays ani ang project pagbasa nato. Tamis kay handuraon ma'am ba nga ang kining naglangkob sa atong mga scholars while nga nagmalampuson sila on their own sa ilang pagpanikamot, giving back po sa community. Ba? Nindot kayo, no? And pagtudlo pagbasa, reading and comprehension isa ma'am. Yes, so Okay, para nga dili lang po din yung pagbasa nga kapag dapat sabot yun. masabtan po nila. Oo. So atong pasalamatan ang atong mga scholars, no? Yes, City atong mga scholars, napot yung mga volunteer teachers. Okay. No, from other schools na nagtabang na masuccessful lang ato ang project pagbasa. O gani, nag-graduate na to ang uban, no, nahuman na ang 8 sessions o magbali na punta sa mga lain na mga barangays ani Sir Johnny. Yes. And of course, di lang kay sa pagpanikamot nato sa pagbasa, sa aspeto sa pagbasa, infrastructure-wise sa atong mga buildings, sa mga eskwelahan, nagpadayon kini gani pa man ay mga bagong mga school groundbreakings pakita para nga dugang pag masuportahan ang atong mga kabataan sa ilahang pagtunga. Yes, especially sa hinterland barangays, no, sa Tagpangi, bago lang lately. 2-story for classroom na building, no, para sa elementary school. Wala ko kailangan na. Lagi, no? Siya. Kanang abay ni Mayor. Oo. Tunga nila ni Councilor Alam. Nagpalapala o nagpainit-init. So, dako ang atong kalipay actually, and we're very thankful to Mayor Rolando Clarix Uy, no, sa walay undang na pagsuporta para sa kaugmaon sa ato ang mga kabatanunan. Yes. So, no. Apit na ni 2-story 4 classroom school building sa may barangay Tagpangi. And naapay dagan nga pabuton pa nato nga mga dugang pa nga mga school buildings kapag katukuron. In fact, mga igala mura ginaplano na sa local school board. Ito na lang dalikitan ang ritso din ng local school board kumusta di amang unsa ilang ginaplano nga dugang pa nga pagkatukuron nga mga balay tungaan. Yes, ang pagpatiwas na lang sa mga uban na mga nasugdan last year, no, like sa Puerto, ang uban natong mga ECCD, no, or mga daycare centers, o depende na siya sa request, no, sa barangay, o depende sa data kung asa to nga lugar ang daghan pa na naay shortage of classrooms, no, kung naapay shifting of classes, dito na to i-prioritize ang pagpatukod og additional buildings and classrooms. And nahisgutan po nato last sa atong local school board meeting ang palarong pambansa by July, no, gahapon sa atong flag raising. Naghatag tag mga awards sa mga gold medalist, mga silver medalist, o bronze medalist, no? Congratulations sa tanan natong mga athletes, no, for bringing home the bacon. No, we're so proud of you, no? Gidala ninyo ang pangalan sa ato ang syudad. Doon naging kagwapo, naguban. O nalipay, no? Ang mga bata, wala sila nag-expect, Sir Johnny, nga naa sila madawat na cash prize, mga incentives. No? Incentives. Yes, and nalipay ang ato ang mga athletes, no? Ni-increase
ang ilahang allowance from I think 1,800 or 2,000 before. Wow. Karon gi-increase ni Mayor og 3,500 Wow. during the regional meet. So dili ba pud lalim kay init. Grabe. Na ilahang mga ginikanan pud naguban in town, uban-uban silang mga anak dito sa Camiguin para pakita og support no sa ilahang mga anak nga nagrepresent sa Cagayan de Oro City. Kini sa kuan ni ma'am sa Dito na siya asa sa ni Camiguin, dapit dito sa ilahang oval. okay. Oo, Murag muna naman. siyang sa opening. Dool mo siguro sa Mambahaw mo siguro ni? Oo. Dool sa ilang kapitulyo, no? Oo. Kung wa ko mo sayo. Yes. So, muna siya daghan from DepEd, from the National Central Office na nag-adto dito no during the opening, and kana siya sa amo ng Billeting area? pag-abot Okay. sa Camiguin. Welcome dinner namo nga sa DepEd. So, nag-support na nga to ang city, no? Nag-download tag pila ka millions of pesos para sa kitchen, para sa pagkaon sa ato ang mga athletes. So, Congratulations sa atong contingent sa palarong pampuok. So nindot kayo, nakadula mo ko ani sa una pero bubot mo. unsa man imong sports lugar, Sir Johnny? Wanto ako sa bato ako. Sipa takraw. Oh my God! Parang Sakto. Sipa takraw. Nag-joke-joke ba ko ato doon? Ay? Pero ato pa na naniwang pa ko. Pwede pa ko magambak-ambak. Parang hindi na kayo. Parang dito na ta magambak. Dito pa siguro sa kagdanan. Anyway, salamat yan na, ma'am. And of course, siguro na-cover naman nato tanan, but siguro balikan na nato kadjut ang sa groundbreaking sa mga school at balay tunghaan. Kaya ako nasabtan, ma'am, kini mga classrooms bago ni. Nanay mga social media equipments nga nasulod. Yes. Dili lang kay blackboard. So di na makapangrason ng mga bata. Ma'am, basa ang blackboard, magulan, walay chalk, naanay whiteboard marker. Yes. Diba? O katong for fire alarm. Fire sprinklers. sprinklers. Sprinkler, na alarm, and then ilahang CR, ang ilahang floor. Wow. So high-tech na gyud siya karon. So lahi ni siya nga Mga classes sa mga classes sa mga classrooms and buildings. and papasalamaton mi ana, ma'am, sa imo as chairman sa Committee on Education sa atong konseyo ning atong Ug syudad. sa atong local school board. Yes. No? Siguro nganlin na lang mga member na, ma'am, para nga di sila mubahay basta Na daghan kaayo. daghan pa. Oo, dili na ako ma-memorize Sana na lang. tanan no, na sa business sector, na sa DepEd, and then sa academe. So naapos. Kasama na sila. Mo na to. So ang ako na lang siguro Yes. gidugang if we still have time. Panapos na lang siguro nga pamahayag siguro. Yes. Yes, go ahead, ma'am. Okay. So una ang atong pagpasalamat ni Mayor Rolando Clarex Uy, Yes, no. yes. Kay during his administration ay pa nato nasugdan ang scholarship for law school and medical school. Yes. Nanay nag-apply? Naana ta. Sugod na ta last year, and kaning undergrad na medical courses like nursing, kaning mga radtech, o kaning mga medtech. So ay paghihapon during his term nga nasugdan nato og pagdawat sa mga applicants. And kung kang mayor during his first term, no, almost nag-double ang number of scholars. So before mayor started, we have around 7,500 scholars. And then now, for school year 2024-2025, 15,300 scholars more or less, no. So daghan kaayo. And natay i-launch nga scholarship para sa mga persons deprived with liberty, no, naa sa Lumbia Jail, naatay 100 Uy, wow. ka mga PDLs nga atong ihimong scholar, no, college degree, No? no, Ay. and in partnership with STI sila mag-provide tanan sa computers and all. Wow. Then kung makakuha sila plea bargaining agreement sa ilahang paggawas, maka face-to-face classes sila, atong ipasalo sa Oro Wellness Center. Okay. Provided nga non-violent ang ilahang kaso. Okay. So naatay twice a week na klase dito sa Lumbia Jail, no, and then distance learning na dayon for the rest of the days. And then kung makagawas na sila, mag-grant sila sa ilahang plea bargaining agreement, pwede ma-continue. So 4-year course na siya. Wow. So diploma course na siya. Uy, mayo, So it's easy for them to reintegrate sa community, makabalik sila. And just recently, wala din nato nahisgutan, no, na graduation nga ako. Yes. Nakulang imong Nalimot ko. research sa ako ang Facebook, no? Na in graduation last week, around 150 ka mga
PDLs, both male and female na graduate. This is in partnership with Department of Education, no, sa ilahang ALS. So katong na-graduate na mulagi ana tong ilahang chief warden na kung wala daw na priso, no, wala na PDL, dili makaskwela. So nay na-graduate elementary, no, nay na-graduate senior high school, and then katong na-graduate sa junior high ug senior high, no, nag-moving up, sila to ang mo-qualify for our college scholarship. So sila to atong saluon nga mahimo na tong scholar by August 2024. Diyan nato makita mga kalapad ang education services sa atong dakbayan kay ngani mismo sulod sa bilangguan nakaabot ito and nakapag-graduate ta. So inana ba kalapad, no, ug makita natong all inclusive ba pa ang atong services na natunon. Yes, and then just recently bago lang ta nag-release sa atong results sa qualifying exam, no, naatay 3,000 na incoming freshmen nga nadawat na lugar. So naay 2,000 na luhaan nga wala who did not make it sa qualifying exam but dili angay mabalaka kay naatay another partnership i-launch, no, hawak kamay ang tawag with Mayor Rolando Clarex Uy. In partnership with COC FINMA, nga 75% gi-scholar sila ni FINMA and then 25% ang atong i-shoulder. So, full gihapon nga scholars. Of course, katong wala na appeal sa list na gi-post sa CDO-City Scholarships Office na page, dili sila makapili kung asa sila gusto mag-eskwela, no? Kay syempre wala man sila na belong atong top 3,000 nga nakapasar sa qualifying exam sa CEM. So kani siya is most likely kung gusto gihapon sila mag himong scholar, diri nato sila mabutang sa COC or sa Pilgrim, no, kay naghatag sila sa atong 50% discount. So apil ang STI. So we are thankful sa atong mga partner schools. The very reason why niabot na tag 15,000 ka scholars because of the discounts nilang gihatag. So 50% sa uban schools, the rest of the schools 20%, and then ang Xavier University katong kuha sa 25,000 pesos na scholarship grant, ang remaining balance na lang dayon ang ibayad sa city. So because of the discounts, no, nga worth of around 15 million pesos, no, not less than 15 million pesos atong discount from partner schools, munang didto nato gibira ang number of scholars mas daghan tang na-accommodate na mga applicants. So we are very thankful, of course, sa atong partners, of course kay Mayor and the 20th City Council for the full support nga inyong gihatag sa education programs. Although not all ang nag-approve sa budget, no, but of course, majority of the members of the 20th City Council nag-approve sa budget nga gipresent sa Executive Department sa ato. And appeal na ni Ana ang education programs which for this year 320 million pesos, no. I hope dili sila siyan, no, i-approve gihapon for next year 400 million atong budget para sa scholarship program. Yes, and mapasalamaton ta katong 2,000 ka pin nila mo umay kay natiman man gyapon. Atimanon gyud gihapon. Basta dili lang ta mamili lugar, no, sa eskwelahan og unsay hatag sa scholarships office kay actually Sir Joni, high-tech tong qualifying exam. CEM nagbayad ta 200 pesos per examinee. Standardized exam muning gahatag og entrance exam sa colleges and universities. No, Manila po inigikan natong test papers, Manila pa ang nag-check, and then naay analysis pod na appeal ilahang ipadala nga moingon sila nga kani nga examine dili ni siya pwede sa kanang course nga daghan math kay medyo dili siya maayo sa math. So kani maayo siya sa science, so mo ni iyahang strand, mo ni iyahang course. So pusla nagbayad tag 200, naapoy ilahang recommendation kung unsa na course ang i-take ani nga bata, no, nga applicant. So na dito i-guide gid sila what course to take nga mokalahutay siya sa 4-year course nga iyahang pagapilion. Lagi kay lisod man og yang strength niya na diri niya
Gusto siya math, pero dili taas iyang grado sa math na exam. Ayaw pugsa. Pagkita taga tong sayon nga dalan nga mas mo excel mo. Mas mo excel. Di ba? Yes, Sakto exactly. po. Sakto, ma'am. Sada kayo, ma'am, no? And mula gina, layo na kitag naabdan, mga gana, sa atong education programs sa dakbayan sa Cagayan and mas malayo pa, hopefully. And muna magiging sa atong direksyon, ang atong trajectory ani padulong na gid forward na gid mga igsoon. Okay? And mapasalamat unta niyan, of course, ang atong mahan sa atong syudad, Mayor Clarex, kay dako iyang suporta gyatag ani Mingala sa aspeto sa edukasyon. Okay? Siguro, ma'am, ang imo na dayong panapos ka pamayag for this edition sa atong talamanan. Yes, i-address na lang na ako sa tanan ng mga kabatanunan and of course sa ato ang mga ginikanan no nga nananaw karon. Dili nato sayangan no ang atong kaugmaon. So what you're doing today will determine your future. So sa mga ginikanan, giyahan atong i-monitor always ang ato ang mga anak. Kita sa city government under the administration and leadership of Mayor Rolando Clarex Uy, kanunay nagatutok sa education ug youth programs. So wala na igong rason no nga dili makatiwas ang inyohang anak sa ilahang pagskwela kay grabe na gyud ang expansion sa scholarship program, grabe na gyud ang pagtutok sa education programs para sa atong dakbayan. Salamat, ma'am. Inyong nabati ang atong chairman sa Manyag nga chairman, no? Chairperson sa atong Committee on Education sa Konseyo ng Syudad, Konsehal Suzette Magtahas, Davao. Sa ngalan na lamang sa atong mahan sa Syudad, Mayor Rolando Clarex Uy, sa atong bagong City Information Officer, si Sir Ian Fuentes, o sa nandan ninyo nga angkorman nga si George Bacos. Kini niyo po sa laga, Juni Juntam sa Tabian. Magandang to God be the glory.